Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids, yun, welcome back ulit sa channel natin. So for today's video, sisilipin natin itong itlog ng ano natin, no, Red Factor Opaline project natin. Kung may nag-fertile ba o wala. Kasi nung nakaraan walang fertile, diba? Check natin ulit kung may nag-fertile na. Pero kung wala pa, yun, babaklasin na natin yung pair natin. Tapos paparisan natin ng ibang ka-pair yung bawat isa sa kanila, no. Etong kak, bibigyan natin ng ibang kapares. Sa yung hen, bibigyan din natin ng ibang kapares na post RF din. So yun, tara, check na natin yung mga itlog nila kung ano, may nag-fertile ba o wala. So eto, katukin lang natin pero lumabas na yung hen, yung hen, no. Yun, green Ewing Opaline post RF. So yun, apat pa rin yung itlog. Check natin. Wala talagang fertile, guys. Wala nag-fertile. So ang gagawin natin, kukunin na natin yung itlog. Kasi ano na to, lagpas 15 days na, no. Ibig sabihin talagang wala talaga nag-fertile sa mga itlog nila. So kukunin natin yung mga itlog, tapos babaklasin na natin yung kapares, yung pares natin. Bibigyan natin ng ibang kapares. Pagkasamahin na natin sa ibang kulungan, no, ibang cage, yung magiging kapares nila at saka sila. So yun, tara, kunin natin itlog, tapos yung magpares kukunin na rin natin yan. You know, sayang, dalawang clutch, wala talagang nag-fertile. So yun mga kaibon, no, ito na yung bago natin pagpaparisin. Etong blue Ewing natin na split opaline if cock, no, possible cock. Tapos itong proven hen natin na green Ewing din na post RF. Ang ID nitong blue na to, blue Ewing, split opaline if cock, post RF, post PF, no, possible fail follow, tapos possible dilute din. Bali yung kapair dati nitong Ewing na to, kapatid niya to sa ibang clutch, no. Kapatid niya sa ibang clutch. Mas matanda lang yung Ewing ay yung green na kapares nito, no, yung binaklas natin. So sila na lang dalawa yung pagpaparisin natin ngayon. Tignan natin, no, kung makakapagpalabas tayo ng ano, ng Red Factor Opaline, no. Sana magkaktong ano natin na to, yung Ewing natin na to, no. Possible cock naman siya, kahit sa Ewing marking niya, post cock din, tsaka sa behavior. So yun, sana magkak talaga. Tapos may breed na natin kaagad dahil matured na rin tong ano na to, blue Ewing na to. Tapos siguro after nilang mag-band, 1 week lang, i-ano na natin sila agad, tawag dito, isasalang na natin sila agad, no. Pero bago yun, i-condition muna natin yung mga ibon. Syempre sa loob ng 1 week na yun, i-condition natin sila. So sana mag-band agad ito. Kapag hindi agad nag-band to, yun, paliliguan natin sila ng washout para mag-band sila agad. Pero hayaan ko muna sila dito, no. Hayaan ko muna sila mag-band ng mga ilang araw. Kapag wala pa rin talaga, yun, paliliguan na natin sila ng washout para maging magkasing amoy sila. Tapos mawala yung mga kuto-kuto nila, no. Maging fresh sila para sa breeding, wala silang problema. Tapos pakita ko pa yung isang ano natin, pinagpares natin yung kapares naman itong green Ewing na to, no. Yung pinares natin sa kanya. So ang pinares natin sa kanya, eto, no. Eto yung mga ibon natin. Dahil lang ayaw mag-focus eh. So natin yan, no. So yun, etong green natin, no, proven, post RF, post PF, post dilute din. So kapatid niya rin tong ano na to, blue na to, no, blue, split O5 ka, post RF,
post PF tsaka post dilute din. Pero post hen na to, no? Etong ano na to, possible hen, itong ano natin na to, tong blue natin na to. Kaya sila yung pinagpares natin. So sana yun, mapagpalabas sila ng ano, red factor opaline din, no? Tignan natin kung mag-band sila agad. Sana mag-band sila agad. Tapos check na rin natin tong itlog ng ano, ng opaline dilute project natin, no? Check na rin natin kung nadagdagan ba yung fertile sa mga itlog nila, dahil dalawa lang yung fertile nung nakaraan, di ba? 2 out of 4 dun sa fertile. Pero lagpas 10 days na, bali 14 days na yata yung egg nila, no? Kung hindi ako nagkakamali, 14 days or less. Basta lagpas 10 days na. Kaya check na natin ulit kung ano, kung nadagdagan ba yung fertile dito sa mga itlog ng alaga natin. So ito yung kak natin. Proven na siya ngayon, no? Blue opaline dilute kak. Yan, napakaganda. Regalo sa atin yan. Sana all. Palabasin lang natin yung hen. Yung par blue opaline natin na possible split dilute. So ay lumabas. Yun, bubuksan natin. Ayan na, lumabas na. Proven hen naman to, no? Mukhang namamaga pa yung puwit niya, no? Yung hen natin. So ito yung mga itlog. 4. Kakanding natin kung nadagdagan ba, no? Fertile isa ilang fertile. Oh, nag-fertile lahat kay Ibon, no? Nag-fertile lahat ng itlog nila. So yun, talagang hindi talaga nagpa-fertile agad yung mga itlog ng mga alaga nating lovebirds, no? Kaya nagka-candling ako pag 15 days. Doon ako nagka-candling 15 days, no? Kasi sa 10 days hindi pa tayo makakasigurado kung fertile talaga yung magiging itlog nila, kung fertile lahat, no? Kaya yun, 15 days ako nagka-candling. So kung napanood nyo yung last video natin, dalawa lang yung fertile. Ngayon, 4 na yung fertile sa egg nila, no? Sana mapisahan nila lahat yun. Tapos sana makapagpalabas tayo ng ano, ng par blue opaline dilute, no? Sana kumarga yung dilute nung ano natin, hen natin, no? Yun, napakagandang ano, napakagandang blessing nito kung magkakaroon tayo ng par blue opaline dilute, no, na ilalabas nila. So yun, check na rin natin yung ibang bagong pinagpares natin kung may itlog na ba. Itong isang ano natin, no, opaline dilute project natin, blue opa split, blue split opa split dilute, tsaka itong blue pastel natin, possible split dilute post RF. So tignan natin yung ano nila, nest box nila, kung nangitlog na ba. So yun, wala pa ring itlog, no? Wala pa ring itlog. Basal kasi to eh. Basal tong etong kak na to, proven to. Kaya lang yung hen natin basal siya. Pero hindi pa ako sigurado kung hen talaga to eh. Pero sa mga kak siya nakikipag-band eh. Kak yung mga nagiging ano niya, kabanded niya. Kaya nagano na ako na hen siya, no? Ang tawag dito, basta yun, 10 na yung tingin ko sa kanya kasi sa kaksa lagi ano, nagkikipag-banding. Tapos etong isa pang ano natin, opaline tail follow project natin, no? Ito yung pinost natin nung nakaraan, ina-out sana natin, kaya lang hindi na natin na-out. Tapos yun, hindi pa rin sila nagbe-breed hanggang ngayon, no? Siguro next year na tayo makakapag-breed ng mga ibon natin. Next year na siguro tayo makakapag-breed, no? Yung maayos na breed talaga. Siguro next year sabay-sabay itong mga to. Tapos dito sa Crimino opaline project natin, no? Yan, wala pa ring egg to. Dito sa ano, itong par blue natin, no? Par blue opaline dilute. Ay, par blue opaline Bio par blue opa, no? Possible split ino. Sa itong green split opa, split ino, split par blue natin. Pero check natin yung ano natin. Check natin yung ano nila, yung nest box nila kung may itlog na. So yun, wala pa rin talagang itlog, no?
Di pa talaga sila nagbe-breed. Baka next year na natin yan, i-breed to mga to. Para sabay-sabay silang mag-breed. Sabay-sabay din mapisa yung mga itlog nila. So yun mga kaibon, mga kalapatids. Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Huwag nyo sanang kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Yun, maraming salamat. Ingat and God bless po sa inyo lahat.